I think he's a really good guy. Sasamahan ko po kayo. He really wants to help people, but ang baduy-baduy ng atake, Minsan ko lang po iaalay sarili ko. Sana wag ko nilang sayangin. Kasi marami rin akong ibang gustong gawin. pwede naman eh. Likeable naman siya eh. Mabait naman siya. But, hindi nabigyan ng focus yung kanyang mga plataforma, yung mga gusto niyang gawin. Kasi, mas naging maingay yung pagiging celebrity ng campaign niya. Hindi ka bababa at magpapaka-kengkoy dyan, magpapaka-showbiz ka dyan. Kailangan mas makita kayo ng tao as a public servant kaysa artist. My favorite guy! Sinabi ni Isko na yung ayuda sa mga matatanda senior citizens nade-delay daw. Pero kayo, ano masasabi nyo? Para sa akin, hindi naman talaga yun yung main issue eh. Kasi kung yung delay lang ng allowance na 500, napakaliit na issue yan para sa akin. Ang issue dyan, kulang na kulang yung 500. Kaya nga, ang gusto natin gawin niyang 2,000 buwan-buwan para sa mga senior citizens, sa mga lola at lola natin, pati ho sa mga PWD natin. Yan po dapat ang binibigyan natin ng pansin. Hindi ho yung delay, kaya siya gustong tumakbo, kaya niya gustong bumalik. Napakababaw po na rason yan. Ang kailangan natin ay mas mataas na allowance para mas makaraos, mag-survive yung mga lolo't lola natin na walang trabaho. Dala ho, yung mga serbisyong binibigay natin dati pa po. Katulad dito mga mobile clinics na to, mobile butika. Uy, may kilala ko, ang tatawag dyan, ospital. Lahat po yan galing sa sarili natin bulsa. Yeah. Kaya ako sumisipag araw-araw eh. Kasi Yes. nag-iiyakan, nag-yakap sa akin. You know, to be fair, I think he's a really good guy. He really wants to help people, but he was operating sa echo chamber niya na yung mga kaibigan niya, yes sir, ang mga sinasabi. If he hired a better team to handle his campaign, pwede siyang lumaban. Because number one, may budget siya. Number two, pwede naman eh, di ba? Likeable naman siya eh. Mabait naman siya. And kapag tinignan mo siya, masasense mo naman na, ay, mabait na tao to. And especially, pag tinignan mo yung background niya galing sa hirap, nagtrabaho, and you know, he's very smart sa mga business decisions niya. That's why he became so rich. But, ang baduy nung may pa ganyan-ganyan pa siya. Tapos, gumaganyan. Hindi ko maintindihan. Like, is he supposed to look like Andres Bonifacio? I don't know. Pero yung mga ganun na ang baduy-baduy ng atake and hindi nabigyan ng focus yung kanyang mga plataforma, yung mga gusto niyang gawin kasi mas naging maingay yung pagiging celebrity ng campaign niya, yung mga pa-costume niya dyan. Tapos ang kalaban mo kasi is Moreno, paano ka lalaban doon, 'di ba? So tapatan mo ng ganoong level din. Hindi ka bababa at magpapaka-kengkoy dyan, magpapaka-showbiz ka dyan. I think mali yung branding. Masyado niyang niyakap yung pagka-celebrity. And to be fair, no, kay Isko, mas kilala na siya as Yorme than Isko Moreno the celebrity. Ibig sabihin, ganoon siya naging sobrang effective as a mayor. Now, Sam Versosa, I don't think natanggal niya yung pagiging boyfriend of Rian Ramos. Tapos nagkaroon pa kalagitnaan ng kampanya, nagkaroon pa sila nung namatay na brand. Tapos umiiyak sila sa stage. Ano yun? 'Di ba? Parang sana yung timing tsaka yung konsepto iba naman. I think hindi siya nakatulong dun sa branding niya as a public servant. Yun yung gusto kong makita sa mga politiko natin na galing sa mundo ng showbiz. Kailangan mas makita kayo ng tao as a public servant kaysa artista kapag kayo ay nakatapos kahit isang term lang. Because that's what happened. That's what Isko Moreno did. Naging Yorme siya at hindi na natin maalala ano ba siya as an artista. Ganun dapat. He could have done way better than he did sa resulta ng eleksyon na ito. He just needed a better team. But Isko Moreno is Isko Moreno. Better luck next time.